Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Hulyo. Pagka-27 na muli. 7. Race. Okay. Yes. Take two. Take two. Live na tayo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-27 ng Hulyo. Araw ngayon ng State of the Nation Address ng ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos Jr. At nakaabang ang mamayang Pilipino sa mga sasabihin niya, mga natapos o accomplishment niya sa taong ito. So, nandito ngayon ang Integrated Rural Development Foundation at ang mga officers dito upang ipahayag din ang aming mga posisyon at mga puro-puro sa mga nagaganap dito sa ating bayan, lalo na sa mga isyong dala-dala ng advokasya ng IRDF sa simula pa, sa kasiguruhan sa pagkain, pag-unlad at pangangailangang mapawi ang kahirapan at inequalidad sa ating lipunan. So ito ang mga problema at mga isyu matagal na namin dinadala bilang isang national NGO na tumutulong sa ating mga komunidad, lalo na yung mga mahihirap na komunidad sa kanayunan upang mapataas ang antas ng kalidad ng kabuhayan. Maranasan din nila ang sinasabi nating buhay na may dignidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kita. Ang tawag namin po doon ay decent living income. Kita na magbubuhay sa isang pamilya at makakamit ang disenteng pamumuhay at mga batayang pangangailangan nila. So sa ngayon, titingnan natin kung ito ba ang kagustuhan, yung pangarap ng bawat mamamayang Pilipino ay maabot ba? Naabot? Or baka imposible nang maabot? So, naghanda din kami ng sabihin natin ay state of the people. State of the people message mula sa IRDF. So, nandito ngayon ang mga kasama ko, ang presidente ng Integrated Rural Development Foundation, dating dekano ng University of the Philippines School of Labor and Industrial Relations, matagal na rin advocate ng labor rights, mga karapatan ng mga mamayan, at naging bahagi ng IRDF bilang pinuno nito, presidente nito, simula pa noong 2013. Kaya ako nagkakamali sa akin yung memory. At sa dulo naman ay si Ginoong Eduardo Mora, isang matapang na leader. Magsasaka, matagal na rin ang advokasya para sa karapatan ng mga magsasaka, karapatan ng mga magniniyog. Kilala siya nangungunang pinaglaban na ang Coco Levy ay mapunta, Coco Levy Fund, umabot na ngayon sa halos 80 billion ay pesos ay mapunta sa mga tunay na mga magniniyog. Hindi yung mga kapitalista, mga korporasyon, kundi sa mga magniniyog na alam naman natin na halos 5 dekada na rin na naghihikahos at mukhang walang solusyon yung kanilang mga paghihikahos sa ngayon. So si Ginoong Eduardo Mora, siya yung secretary ng IRDF, pero siya rin yung tagapangulo ng Pambansang Kaisahan ng Magbubukid sa Pilipinas o PKFP. At ako naman yung direktor ng IRDF, Arze Glipo. Ayun, ako ang taga-facilitate nitong ating komperensya. So, pwedeng simulan ang mensahe at yung posisyon natin dito sa nangyayari sa katayuan ng ating mga mamamayan at sa ilalim ng administrasyon ng
Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nandito si Dean Rene of Reneo. Unahin natin si Kaed. Kaya na magsasaka. Sige. Akala ko yung presidente. Kaya na po. Unahin natin yung magiting na tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Pilipinas na ngayon ay halos ganun pa rin ang sitwasyon. So, si Kaed Mora. Parang sona. Mensahe para maipabot natin sa Pangulo, ano ba mga kailangan pa nating pagtuunan ng pansin? Na kailangan, siguro na ilan na lang taon, isang taon na lang, 2 taon, no? 2 taon na lang, kailangan mahabol yung mga gagawin upang magkaroon ng significant na impact na yung kamay ng gobyerno sa katayuan ng mga mamamayan. Siguro sa bahagi ng sektor ng magkasaka, dugtungan ko agad yung kamay ng gobyerno sa katayuan ng mga magkasaka. Ang lagi sinasabi ng magkasaka, ang pag-asa ng magkasaka, inasa kamay nga ng gobyerno. Kasi kami ay bahagi ng gobyerno na namumuno ay mga tulad ng Pangulo, kanyang gabinete, titingnan ng kabuhayan, agrikultura sa magkasaka. July 4, 2022, nung unang manungkulan, si Secretary Estrella, kasama ito si Pangulong Marcos, naunang sinabi ni Estrella no, pagkasaling tungkulin, at andun ako, pag pumunta ang mga magkasaka sa kanyang tanggapan, nandun din ang Pangulo, ay agad na resolbahin ang usapin ng reforma sa lupa at tatapusin ang reformang ito sa panungkulan nitong Pangulong Marcos. Yun yung sinabi niya. Pangalawa, nagkaisa kami mga magkasaka sa isang koalisyon. Kasi naramdaman namin mula 2022 hanggang 2024 at 24 nga ay hindi nagkakaroon ng pagbabago yung kalagayan sa lupa. Ang naninibabaw ay sa halip na implementasyon agrarian ay reversal. Napupunta yung malalaking lupain sa mga negosyante. Halimbawa itong mga sa Pampanga, itong military service sa Tinggalan, itong Bundok Peninsula, pumupunta ito sa panguna at pamuno ng ating Pangulong Marcos sa kasalukuyan. Nagkapag kami ng kaso noong Mayo 28 sa opisina ng tanggapan ng ating sekretary kasi ang pag-unawa ko sa maikling imbang sa Pangulong Bongbong Marcos, ang Pangulo ng Agrikultura ay nasa kanyang gabinete. Kung nasa kanyang gabinete ang pag-asa bago makagawin sa kanya, agad-agad tinumbok namin yung kanyang opisina sa ngalan po ng tanggapan ng DAR at ang kanyang sekretary ay si Estrella. Nagkaroon kami ng dialogue doon, itong coalition, doon 10 landed coalition. Hindi kami hinarap ni Estrella. Pero yung mga kaso pinagpapasapasahan pa rin, dati pa rin mula sa mga pangulong na daan. Ganun pa rin. Tinuloy pa rin namin ang pag-uusap sa ikalawang pagkakataon, July 14. Ganun pa rin, hindi humarap si Estrella. Sabi nga namin kahit 5 minuto lang na humarap ang sekretary para pag-usapan yung mga seryoso sensitive na usapin sa reforma sa lupa, ay hindi humaharap. Ang ginagawa ng sekretary ni Bongbong Marcos, yung minamakasimais ang media. Nasa media lagi, nagbibigay ng mga titulo, pumunta sa mga pare. Anto na nga kami, 15 kaso ang dinresolba. Ngayon, ang ginagawa namin dito, kung ganyan din lang naman pala, ang sasabi ng mga kasama ko magkasaka, walang say-say din ang sasabihin ng Pangulo ngayong SONA. Kung yung ang sekretary niya, na nangasiwa ng tanggapan sa reforma agraryo, hindi humarap sa amin sa mga dialogue na mapagpasang-usapin, anong sasabihin ng Pangulo sa SONA na pag-ulad ng magkasaka sa agrikultura? Pangulo ng reforma sa lupa? Malamang wala. Ngayon, kung ganito ang mangyayari, sa SONA ni Pangulong Marcos, ano pa kaya ang asahan namin? Kanya sekretary nga hindi humarap. Kaya panawagan namin, una po sa maikli in short, tanggalin niya si Estrella, palitan niya ng isang tao niyang maasahan niya, taharap mismo sa mga magkasaka. Kasi sabi nga nung N-Bank, kahit 5 minuto lang nun, ang tungkulin ng DAR ay harapin lang kanya partner agency. Ang partner agency namin ay ang DAR, pero hindi humarap ang sekretary. Kaya unang pwede gawin ng Marcos, panawagan namin, tanggalin niya si Estrella bilang sekretary ng DAR kasi walang pag-asa ang mga magkasaka sa kanya.
ang ginagawa niya, minamaximize niya ang media sa kanyang pagpapapogi, hindi man niya namibigay ng titulo, namimigay ng lupa, ng libre. Sa totoo, wala. 15 kaso na hindi niya hinarap. 18 kaso sa Visayas at mayroong kaso sa Mindanao. Libo-libong kaso yan, hindi hinarap, hindi na ang sekretary na ito. So yun yung tingin namin sa usapin ng aktual mismo na paggumpa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung kaya ba resolbahin ang reforma sa lupa hanggat nandiyan ka ako si Estrella. Malamang hindi niya kaya resolbahin yung Pangulong ito sa kasalukuyan. Yun po yung aming diretso doon sa panawagan para sa kanya. Okay, Okay, si Dean Rene yun. well, nakakalungkot pakinggan itong tinanggit ng ating kasamang leader magsasaka. Pero ngayon po, pasandaling tumigil yata ng putukan sa Senado. US, sa Ayun, Middle East, Gera. sa Tama Gera. na, tigil ko to pa, ceasefire. Hindi, itong weekend, hindi ko alam kung Gera. weekend daw pero pag Lunes yata, hindi ko alam kung magre-resume. Pero ang malaking problema po ng bayan ngayon, naroon tayo sa dagat ng uncertainty. Maraming Pilipino, ordinaryong Pilipino, manininda, manggagawa, magsasaka, kahit ng mga professional, mga small and medium business, parang very uncertain anong darating bukas. Bakit po very uncertain? Tingnan niyo yung peso, tuloy-tuloy ang pagbulusok. Magkano na po, Ma'am Marce? 62? 60. So, 61 ang nakaraang. Oo, papunta na tayo sa 62. Ay ko ano, from 50. Medyo malaki po yun. So, ngayon, mabuti kung yun lang ang source of uncertainty. Trabaho. Saan magagaling ang trabaho? Wala namang bagong industriyang na tutulak. Mga announcement lang. Ano po yung announcement na may mag-i-invest? Pero, wala namang So itong dagdag na sahod na binigay, ang daling napawi ng inflation at saka ng devaluation na baka kaunti na lang matira in real fund. So, yung sinabi ni Ma'am Marce na ang pinaglalaban natin ay living wage, living income. Ibig sabihin, sweldong nakabubuhay at kitang nakabubuhay para sa mga magsasaka, sa small vendors, etc. So, mangyayari lamang yan kung maayos ang takbo ng ekonomiya, maayos ang kanayunan. Ang kanayunan at ang buong bansa binabahan ng imported. Bukod pa sa disaster na dulot ng climate change. So, paano na? Ang sa kanlungsura naman, ay binabahan ng kahirapan ng mga tao. At tapos itong flood control, 4 na taon na, o hindi, 5, ano ba nangyari? Bakit walang tuloy pa rin ang baha? Maswerte sila ngayon na wala yatang bagyo, pero tuloy ho yun. So, at yung para gumanda ang takbo ng negosyo, kinakailangan may puhunan na mura ang mababa ang interest, pero hindi yung interest na lang pinakikitaan po ng maraming bangko. Hindi nagpapautang para magtayo ka ng industriya o magtayo ka ng magandang bukid, kundi para bumili ka ng bagong kotse, nakikita sila sa interest, magpatayo ka ng bahay. Pero
ay ilan lang naman na nakagagawa noon. Dahil karamihan ng Pilipino ay nasa laylayan na tinatawag. We are very unequal. So, yung po mga pangako ng 2022 nang maupo si Pangulo na sabi niya, pangarap niyo, pangarap ko, may ano nangyari doon? So, ay nasa dagat tayo ng uncertainty at ngayon nagpuputukan, tumataas ang fertilizer. So, medyo hindi yata maganda itong state of the nation ngayon, state of the people suffering, state of parang panay ang sirko sa Senado tungkol sa impeachment. May sala raw yung mga inaakusahan. May basis daw ng buwan. Yun ang mga inaakusahan, nagsasabihin nag-aakusa, ay kayo hindi ba guilty ng... Well, we have a situation na grabe yung circles kapag both sides ay mukhang involved dito sa pagwasak ng budget ng 23, 24, 25, the worst budget. At ngayon, lumulubo ang ating utang. So ang ating pong utang, 18.5 trillion, napakaraming zero. Ang hirap bilangin. At yung pong utang ng bawat Pilipino ay umaabot na sa 160,000 bawat isa. Ang malaking problema po sa utang, ang utang ng gobyerno, socialized. Anong ibig sabihin? Ang pangutang ay utang in the name of the people, in the name of the government. So, utang sa World Bank, utang sa IMF, sa ADB, utang sa sa mga pribado, global at saka local, national. Yung pong treasury bills natin, linggo-linggo naglalabas yung gobyerno, anong utang ng 25 to 30 billion. Sabi ko, wow, sarap naman. Pero, social po yun. Ang magbabayad ay Pilipino. Interest natin. Yung interest na binabayaran, mga 800 billion na yata a year. Bukod pa sa niro-roll over yung amortization. So, halos I think almost 1 trillion na yata yung interest. So, nagipaglaban sa gastusin sa edukasyon under the Constitution, the highest priority should be on education. At any rate, lumulubong utang. So, akala natin, nung panahon ni Duterte kasi, 2019, ang debt to GDP ratio is 39%, mababa. Pag yun ang utang, medyo ka negosyo, kasi ang babayaran mo, debt to GDP ratio ay mga kuha na lang 20%, okay yan. So, 39, medyo pwede pa. Umaga ito na 60% nung panahon ni Digong dahil sa COVID. Ang sabi ni Bongbong, mababayan to less than 60. Pero ngayon po 63%. Ibig sabihin, grabe ang pangungutang. Kaya siya ngayon ang biggest borrower ng kasi nung panahon ni Pinoy, ang iniwan niya 6 trillion na utang. Panahon ni Duterte, dinoble niya. Pero ngayon 18.5 trillion. So, now, this is a serious. Ngayon, socialized. Pero ang paggamit ng utang, privatized. Bakit privatized? Yun po yung karamihan doon na pupunta doon sa tinatawag na ang program. Karamihan doon ay ginagamit para ilunsad ang mga proyekto na para na ang bawa yung mga highway, mga kung ano-ano. Pero ang nakikinabang mga malalaking korporasyon.
So in other words, sa medyo unequal, unjust, unfair, yung socialize yung pag-utang, privatize ang paggamit. Naintindihan ba nyo nga? At dito sa privatization, let me conclude na Ma'am Arce, grabe ho yung ipinasa ng gobyerno at hindi natin alam, pinirmahan na pala ang batas na pwede palang mag-lease ng lupa ang mga dayuhan for 99 years. Eh ngayon, gagamitin yata itong 99 years, hindi ilang generation na yon. Permanent. You don't have to own the land. Ililis mo lang. Eh, yung ililis nila lupa sa Clark, 1,600, tama ba? 1,600 hectares. Isang hectare. Oh, 1,600 hectares. 4,000 acres sa Amerika, ang tawag niya acre. Napakalaki pong area yan. Tarlac, Pampanga. At tapos, sabi pa, libre ang rental. Nagne-negotiate sila ng 2 years. Ang sabi nung BCDA, 1 year lang muna. Kahit na 1 year, 1,600 hectares, hirap na hirap kumuha ng lupa sa land reform. Tapos ito, isang hingi lang nung US State Department. Bakit ko US State Department? Ang namamahala doon sa Pax Silica na tinatawag na itatayo dyan ay Undersecretary ng US State Department. Itong Undersecretary na parang albino ang itsura, nagbisita dito. Yung po pala executive na galing sa Palantir. Yung Palantir ay isang military industrial company na nagsusupply, one of the biggest suppliers ng weapon sa US Defense. Yan po ang yung Palantir, yan ang katulong ni Zelensky sa pagpapaulan ng mga drone sa Russia, sa laban sa Ukraine. At ngayon, katulong yata ng Israel laban sa Iran. Yan po ang, grabe itong military, ito again, isang area ng uncertainty. Ang sabi, maglilika raw ng 100,000 plus jobs. Ang ganda pakinggan po, magkakaroon tayo ng electronics, artificial intelligence, data center. Pero yung itatayo po pala nilang mga data center, kakain ng maraming kuryente at maraming tubig at yung ating nickel at copper at iba pang strategic minerals, ipaprocess nila. Pero pag gagamitan, para saan? Mukhang bahagi ito ng away sa China. Kung kaya po, itong Pax Silica kasama ngayon ang UK, Australia, New Zealand, yung pong mga tinatawag nilang coalition, kasi kasama ang Japan, laban sa monopoly raw ng China sa critical minerals. Sabi ko, yung po Subic na tayo na last year ng manufacturing, ang US na naman, munitions factory, yung paggawa po ng missile. Tapos bukod dito, ang buong bansa, nilagyan nila ng 9 aerial bases. Pinalis natin yung Clark Subic noong 1991, 92. Ngayon, siyam na bases all over the country. Sabi ko, ano ba nangyayari dito? Itong pinakamalupit na uncertainty. Nasa dagat tayo ng global war ng US-China. Sa right now, pakiramdaman, pero hindi na alam kung kailan magpuputukan. Sabi, paano ito? Hindi ba ito ang panahon dapat meron tayong soberania na maayos? Unahin natin ang sariling interest. Yun po ang kaya po sa pagkain, sa food, ang isang panawagan ng IRD, food sovereignty. Dapat iba. Wala tayong food sovereignty kung tayo nakasalalay sa importation, kung tayo nakasalalay sa dayuhang makina,
dayuhang mga kung ano-ano. At ngayon po, grabe yung dependence natin sa urea. Tumaas na naman because of that. Anyway, I need to stop here. Pero talagang ulit-ulitin ko po, nasa dagat tayo ng uncertainty. Ang panawagan natin sa Pangulo at saka sa gobyerno, maupo naman kayo, kaharap ang magsasaka, kaharap itong mga micro small businesses, kaharap yung mga nagsusumika, mga ibang boses. Pakinggan naman nyo. Huwag na namang puro multinationals ang kausap nyo. State Department, mga ambassadors ng malalaking bansa. Huwag naman itong ilang mga palipaligid sa inyo, mga Taipan na nakatutok sa mga privatization ng water, privatization ng kuryente, privatization ng highway, privatization ng mga lupain, mga kwan. Unahin po natin yung sinasabi ng saligang batas. Ang gobyerno ay para magsilbi sa buong sambayanan, hindi para sa ilan. Yun lamang po. Bigat naman yung sinabi mo din.